umaga po. May biro naman tayong bibisitahin na property dito na 11 hectares po ano. Bali ito po yung nagpasundo si Andre. National Highway, National Road po. Pupunta naman doon sa property. Bali papasukin ko po yung property para po natin makita yung pinakang status po ng kanyang lupain. Napakarami daw po niya nilalaman na fruit bearing tree na laman. Kaya puntahan po natin ang loob ng property. Samahan niyo po ako sa pagpasok. Yung papunta naman ng Lopez, Quezon. Tapos dito naman po sa likuran kong ito naman po yung way papunta naman ng Katanawan, Quezon. Papasukin na po natin yung pinakang property na 11 hectares. So dito naman po ay meron tayong makukuha dito na right of way. So si seller na po ang bahala makipag-usap doon sa mga seller po nung dadaanan ng ating property. Papasok po doon. Tara, samahan niyo po ako pagpunta sa loob ng property. Yan, so bali andito na po tayo sa property. So naglakad ako papasok dito ng nasa 5 minutes lang po. Mapapansin natin yung may baba na yan. Yan po yung property na hindi itong tinakapistuhan ko po na ito ay hindi pa po ito sakop ng ating property na 11 hectares. Ano po? So yan po, yan natatanaw natin na yan na marami produkto ng niyog na yan. Yan na po yung pinakang kanyang nadadala ng 11 hectares. So may boundary po tayo dyan na sapa. Then ito po ay napakarami pong nilalaman na daranghita daw po niyang property na yan. Bali nasa 1,000 more or less kapuno pa. Tapos ang mahugani po niyang bakod yan sa baba ng property na yan ay nasa 200 kapuno po. Then makikita po natin hindi po kasama yung mga nasa loob po ng mga mahugani na tanim na yan. So yung bakod lang po na sinasabi nung tenants dito na kasama ko, yung po ay 200 kapuno. Then napakarami po niyang ibang puno pa ng hardwood. Bali papasukin ko na po yung loob ng ating property na pinabibinta sa atin na yan. So bago ko po pasukin yan, yung mga hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, subscribe na po at pakipindot na rin po yung ating notification bell para lagi po tayong updated sa mga video po natin ina-upload na property. So tamahan niyo po ako sa pagpasok. Bago ko po pasukin ng property, muli po ako magpapakilala sa inyo. Ako po uli si Erwin Sivera ng Art of Field Realty 2. Ay muli na naman ninyong samahan sa ikot sa property na pinabibinta po sa atin ni seller na 11 hectares. So tara po sa loob ng property. Samahan niyo ako. So bali dito na po tayo sa baba. Dito na po yung tanaw natin kanina na sapa. So papakita ko po. Nandito po yung pinakang source po ng ating tubig ng barangay. Dito na po sila nagsipagkuhaan po dito sa sakop ng ating property. Kung makapansin naman po nyo, meron dito mga hose ng tubig. Doon naman po yan sa may ang punta po niyang tubig na yan. Doon po sa tabi ng karsada ang pinakita ko sa start po nung video. So ito po yun. Papunta po yan doon sa labasan na tubig. So meron pa po itong mga tubig dito sa baba na sinasakupan po dito po may mga mini pools po dito sa loob ng boundary ng ating property. Yan po may mga hose po. Nandito po talaga yung source ng tubig ng ating mga karatig na bahayan sa tabi po ng provincial highway. Yan po makikita po nyo, mayroon tayo dito mga batis sapa. Then yan na po yung property, upland lang po siya. Then pantay naman po yung pinakalob niya. Dami po yung mga hardwood na kahoy at produkto ng mga niyog. Kung nyo mapansin po, meron tayong boundaryhan po ng tubig. So dito naman po makakakuha tayo dyan ng karsada. Bali dalawang property lang po yung ating dadaanan papasok dito sa ating property. Wala po tayong magiging problema sa right of way. Yan, nakikita ko na po sa inyo yung mga linya po ng tubig. Galing po talaga ito sa fresh water. Yan po yung mga tubig nya na patubig sa barangay. Yan, dito na po yung pinakambukal na. Sa baba na po ako dadaan, sa pinaka-boundary na po ako ng ilog. Dadaan Tingnan po natin sapa, yung boundary din dito na po yung ating property. Napakarami po niya na produkto ng mga hardwood saka mga fruit bearing tree, mga saging po. So bali pa akyatin ko po yan, taas na yan. So nagpunta lang po ako dito sa pinakang boundaryhan niya. Iniikot ko na po yung pinakang area po ng kanyang baba ng property sa boundaryhan po, at papakita ko po sa inyo talaga yung kagandahan po nitong property na ito na meron tayong source dito ng tubig na makukuha po. At dito po yan po tubig na yan. So yan po ay inumin kinukunan po yan ng mga taga-tabi ng karsada na inumin dito po sa karatig natin na property. Yan, kumukuha ng tubig na iniinom ng mga bahayan po sa tabi ng provincial highway. Yan, so samahan niyo po ako sa pagpasok diyan sa kaloob-looban po yan. Lalaki po ng mga mahogany dito. Inyong mapapansin po, ito po ay bali
sinabi lang sa akin ay 200 kapuno yung nakabakod po sa tabi. Pero yung mga nasa loob pa po na mga mahogany na yan, hindi na po kasama sa bilang yan. So ito po ay may sukat na 11 hectares. Ang laki po ng property na to. Yan. So bali dito na po ako dumaan sa pinakang boundary po ng ating property. So meron po tayo dito na sasakupan na parang mga poles po ano. So na-miss po ako sa property na to, gawa ng ito po ay may mga talagang running water. So ito po yung mga patubig. Kung yung makikita po, mayroon po dito mga mini pools na pwede natin pong i-develop na lang to at pagandahin. Sabi po, yan, bali dito na po ako dumaan. Yan po oh. Dito na po yung nakuhaan mismo ng ating tubig. Yan, ito po yung sinasabi ko sa inyo ng mga mini pools. Yan, ito po ay pwede natin siyang i-develop. Yan po yung pinakang mini pools niya oh. Napakaganda po dito. Papalakihin lang po natin yan. So meron po tayong pools na nadadalhan dito sa property na pinabibinta po sa atin ni seller na 11 hectares. Yun, napakaganda po niyang paakyat po na yan. Yan po ay tubig na tubig pa. So dito na po ako aakyat sa area na to. So nag-akyat na po ako sa pinakantaas. Then ito na po yung mga doon ako po gusto kanina sa baba. Doon po yung pinistuhan kong baba na yun. So ito po yan nadadalhan pa ng ating property. Yan. So meron pa rin po dito na mga running water. Ayan po, kung nyo mapapansin po, running water po yan. Ito po talaga ay bukal sa area po dito ang ating property. Bali ikutin ko po ito. Dito po yung pinakang boundary po ng mga mahogany na malalaking hardwood. Ayan po. Sandiretso pa po yan. Mahogany na yan na mga hardwood na yan. So napakahaba po ito pong sapa na to. Pababa na yan, yan po ay boundary. Then ito po malalaking mahogany na yan. Kung nyo mapapansin na yan, ito na po yung pinakang nasa loob po ng ating tayo ng ating property na 11 hectares po ano. Yan, ito na po yun. Mapapansin naman po nyo, napakarami na po niyang produkto na nasasakupan dito ng mga nyug. So iikutin ko po para lalo natin makita yung kagandahan po ng loob ng property. Yan po yung sinasabi ko sa inyo na darang. Yan po yung darang hitahan po oh. Pasisilip ko po sa inyo. Yan po yung sinasabi ko sa inyo na nasa 1,000 kapuno pa po. Paakyat pa po yan darang hitahan na yan. So tatanawin na lang po natin. Abot pa po doon sa may dulong-dulo sa taas na yun. Bari, yung po ay sagingan naman. So pupuntahan ko. Ito po yung natasakupan naman niya ng mga produkto ng niyog. So sa mga buyer po dyan na gusto mag-inquire na marami pong produkto na nasakupan ang property, na marami po na fruit bearing mga daranghita. So dito daw po sa daranghita na yan, so mapapansin naman po nyo talagang halos nasa 2 hektarya po yan na punong-puno po ng daranghita sa lugar na yan. So marami mga kawayan. Ito daw po talaga ay pag pinabunga nila ay talagang isang truck daw po yan, isang forward yan na harvest dyan na daranghita. So sa mga niyog naman po dito ay talaga napakarami pa rin po. Bali sa description na lang po natin na ilalagay yung pinakang full details. So ang saging naman daw po dito ay talaga nakaka isang 1.5 tinulada daw po. Ibig sabihin no na isang jeep siya, mahigit din po na harvest dito na saging. Doon po sa area na yun, bali papakita ko po naman sa inyo sagingan. So ikot ko lang po sa inyong screen yung ating video na makita po nyo yung mga produkto po ng niyog na sinasakupan niya. Yan na po. Basta ito po, pagdating doon sa may area na yun, tinuturo ko po na napakarami po dyan nyog, siksikan po yan. Hindi dito po, napakalakas pamamunga ng mga produkto ng nyog at hindi pa rin naman po kataasan. At ang kagandahan po, yan yung pinakandarang kita niya sa area po na yan. So medyo madamo lang po. Hindi natin siya malapitan dyan. Yan po yung darang hitahan na isang portion na yan. So yan po yung doon ako kanina pinatatanaw ko po sa inyo na nasa baba ako. So darang hitahan po yan. So ito naman po yung nadadalhan po niya na sagingan at yung isa pa po niyang portion na darang hitahan po ano. Yan. Mapapakita ko po sa inyo yung pinakang. Yan, ito po yun oh. Yan yung isa pang part po ng darang hita niya. Kaya ang darang hita po dito, ito po ay sabi ni tatay yung nakapulay-pula po. Ito daw po every pinapakya daw po ito, mga darang hita dito. So kumikita daw po ito ng tatay, magkano kinikita nito sa harvest ng darang hita?
Ang na-harvest ko rito ay nasa ito ay nasa 15 tinulada. O, 15 tinulada daw po. Pero ang napitas ko nasa 10, nagkapera lang ito na mahigit na 100,000. Pero isa- bitaw sa 150,000. Oh, mayroon daw po ito, kumikita daw po ito ng mga 100,000 pag ito po ay pinapa-harvest nila. Yun po yung pinakamahina po nilang income dito. Ito lang yung sa isang ari. Oo, dito lang po sa isang may-ari yan. Ito po isang palagay na darang hitahan. Bukod pa yung dalawa. Then meron pa po dyan yung isang tinuturo ko po sa iyo. Buod pa po yan. Kumikita rin po yan ng 100,000 rin po. Halos parehas po sila. Bali ang title po nito, ito po ay 3 title. Ang pinanghahawakan po dito sa 11 hectares. Pero ito po yung portion na isang darang hitahan na nalapitan ko. Na maganda po, ayan o. Kikita naman po nyo sa screen ng ating video na talagang napaka dami po niyang nilalaman. So malinis naman po yung pinakantaas niyan. Then meron po tayo diyang overlooking. So dito po magiging pwede tayong dalawang portion natin na makuha dito na right of way. Isang dito po ang daan sa may school. Then pwede naman po dito sa provincial highway po. Kayo na lang po mamimili kung saan ang gusto ninyo na area ng right of way na kukunin. Yan, pinakikita ko na po sa inyo yung pinakakagandahan po nung property na ito po yung may 1,000 kapuno po ng daranghita po. Yan. Yan po yung sinasabi ko naman sa inyo na sagingan. Yan na po naman yung sagingan. Yan, sagingan naman po yan. Yan po yung ating pang sanadalahan pa na property. So mga nyug naman po yung mga nasa taas niyan, mga panulib kung tawagin po dito sa Quezon. So yan po yung isang daranghitahan. Kabila naman po nung part na bundok na yan. So ito po hindi tayo malulugi dito gawa ng ito po ay kumikita ng dito sa part ng isang tenants po dito, kumikita po sila ng 100,000 sa bunga ng daranghita. Then doon po sa kabilang part naman na yun, kumikita rin po sila ng 100,000. Doon sa kabilang part naman po ng daranghita pa, yung may baba po, kumikita rin po sila ng 100,000. So pag tinutal po natin yung kabuuan nito, so siya po ay kumikita ng 300k sa bunga pa lang po ng daranghita. Then meron pa naman po tayo makukuha dito yung produkto naman po ng niyog. Ipa-plus pa po natin yan sa produkto po ng niyog na yan. So kumikita naman daw po sila dyan na nasa 100,000 lang din daw po na income nila dyan. Pinakang kagandahan daw po yun sa looban ng 2 buwan. So sa saging naman po, humaharbis din po sila dyan ng nasa 15,000 tinulada na saging. So isang jeep po yan, isang jeep po na malaki yan ang hinaharvest po naman ng mga produkto dito na saging. So sa mga buyer po na gusto pong makabili nito, meron na po tayong pagbabawian sa property po na pinabibinta sa atin ng 11 hectares kasi punong-puno naman po talaga siya ng produkto na nilalaman ng mga fruit berry at mga saging. Yan, daranghita, saging, then may iba pa po dito mga prutas, may mga mangga pa po ako dito nakikita. So hindi na po natin siya na na ikot dahil ito po ay 11 hectares na talagang dito na po tayo dumaan sa pinakanloob po. Talagang punong-puno lang po talaga siya ng produkto na daranghita. So andito na po tayo sa pinakantaas. Napakaganda po, na-amaze po ako dito sa property na to. Gawa ng nakita ko po talaga na dito po talaga ay dami-dami pong nilalamang daranghita po ng property na to. So makikita naman po nyo sa screen, talagang ito po ay punong-puno po ng daranghita. So yan po, nandito na ako sa pinakagitna po ng daranghitahan. Kagandahan pa po nitong property nito, meron po siyang overlooking part. Yan, pababa po siya, linyado naman po yung puno ng daranghita niya. Yun yung mapapansin, yan po. Hanggang doon sa dulo pong yan. So napakalawak po nito. Napakarami pong puno ng daranghita dito na nilalaman. Gawa ng ito po ay 1,000 kapuno. At kagandahan po ng property, dito po ay hindi lang produkto ng daranghita, din yan po yung area ng marami naman pong saging. Yan po yung area naman ng sagingan na yan. Kung nyo mapansin po, yan po yung area ng sagingan at nyugan sa area na yan. Yung po yung kabilang bundok po yung pong mga kabila na yun, daranghitahan pa rin po yun. Ganito pa rin po karami yung nilalaman doon na daranghita. So bali dito sa area na ito, baka ito nasa 500 kapuno. Doon sa kabilang area naman po ay 500 kapuno lang din po. Yan. So dito na po yun, area na to. Talagang marami po siyang nilalamang daranghita. Oo. Yan Ito naman po pwede tayo dito magpagawa ng pinakang karsada. Yan po yung nag-aalaga dito. Kasama po siya mismo yung nagtuturo. Ito po sinasabi ko sa inyo na overlooking. Nasako po ng property na 11 hectares. Ano po? So sa mga buyer po namin dyan, shout out sa iyo Sir David ng Divisoria na naghahanap po ng marami pong fruit bearing tree na nilalaman po ng property na gusto po nyo
na ganitong farm ang hinahanap nyo na marami pong produkto ng mga daranghita. Yan po Sir David, pwede na po sa ito. Panalong-panalo ka po dito sa property na to dahil meron ka po dyan pisto sa Divisoria. Then napaka-relaxing pa po ng view dito. Mapansin po yung overlooking, tanaw po natin paikot. Yan po sa kabilang area na yan, yan po yung karsada. Then dito naman po yung provincial road, galing papunta naman po siya na Katanawan, Quezon. So ayun po yung cell site, tanaw na tanaw po natin dito yung tower. Malakas po ang kuryente sa ngayon po. Hindi po dito accessible ang 4 wheels sa pagpasok, gawa ng wala pa po tayong right of way dito na pinagagawa. So napakalakas lang po dito ng cellphone signal kasi ang tower po ng Globe ay nayon lang. Yan. So siya po, talagang pinaikot ko na po sa inyo yung pinakang reality po nito. So ito po ay nag-uplan, gawa ng mga daranghita nga po nilalaman ng lupaing ito. So yan po, hanggang doon po yan daranghitahan na yan. So may mga taong yan, so inikot ko na po yan. Dito na po ako pumisto sa may gitna, gawa ng ito po ay 11 hectares. Then dito naman po sa may baba na ito ay rolling part, pero napakalinis pa rin naman po ng area nya. Yan, puro daranghita pa rin po yan. Ng kabila na yun, may mga produkto naman po na saging. Talaga napakarami po dito ng daranghita. Kasama ko, nanguha na siya ng daranghita dyan. Marami pa naman po natitira. Ito po ay kumita ng nasa 300k nitong nakaraan lang pong December. Harvest po ng daranghita. So pag inabunuhan pa po natin to, yan, nanguha po yung kasama ko ng daranghita. Yan. So bali dito naman po sa area na to, ipapasilip ko naman po sa inyo yung pinaka nadadalhan po niya na sagingan. Dito po sa area na ito, yung pinasisilip ko po sa inyo kanina, na sagingan po na part nya. So yan po yung mga sagingan naman po at sinasabi ko sa inyo na sabahan. Yan, boundary po nya sagingan, din marami pa pong produkto ng mga niyog sa taas po, mga panulid lang po yan, mga saging na yan. Then ito naman po yung boundaryhan na nya, no, na pero dala pa po ng ating property to. Yan po, sagingan na yan. Then nyugan, kikita naman po natin na nyugan. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na nakaka 1.5 tinulada po na na-harvest na saging. Yan. Ito po yun. Pwede naman, hindi ka namilo na ang ahon ng siyasa. Inuulit ko po sa mga bayan na gusto mag-inquire nito, pwede po natin itong requestan ng karsada para pangkarating po dito ang ating sasakyan. Para kung sakali magpapaharvest po tayo, meron na po tayong karsada dito. Pabor naman po yung may mga lupain dyan sa harap na dadaanan natin, gawa ng Ito, malawak. Lawak nga po ito sa sagingan ito, no? Ang dami pating bunga. Ito yung na-harvest ng dalawang tinulada. Dito, 1.5 daw po ito. Yan. Tinulada. 2 linggo. Basta pag nasa sa isang buwang hindi nakakatiba, dalawang tinulada. Yan, 2 tinulada daw po sa luba ng sa presyo ng saging. 1 linggo. Hindi ang bintahan namin dyan, 16 ang kilo. 16 daw po per kilo nito. Pag po ito naka 1.5 kilo, 15,000 kilo, i-times na lang po natin sa 16 pesos. So pirang-pira na po, ano. Bawi na po tayo agad sa mga ibabayad po natin dito sa property na to. Pabubungahin naman po natin itong mga daranghita na to. So panalong-panalo na rin po tayo dito sa mga produkto nito. May mga nyug pa po tayo dito. Sa kupra kaya kuya, sa lukad po. Ang lukad nito, kanay may naambunga, yung lukad, mahigit na 1 tinulada. Pero pagdamihan ng lukad ay na 3 tinulada. Nagtatatlong tinulada naman daw po. Yan nahigit na meron. Ilan libo ka po kabuo po yung 3 tinulada? Yung 3 tinulada ay siguro nakuha ng mga kainsihan. 15,000 to 12,000 kabuo daw po ito. Sadya naman niya yung yun po ang na-harvest dito naman na nyug. Parami nyug. na ang lukad, ang bunga. Madami na ngayon. Yan, si Bali sila po yung nag-update dito. Siya na po yung nagsasabi sa atin. So, hindi tayo dadaan sa gulong sige po. Pag-ipagitan. Yan, Bali dadaan na po sa pinakang pagitan. So inikot po natin yung may source po ng tubig. Ang tubig dito, anong tibay? Bukal po siya. Then pupuntahan naman po natin dito yung pinaka-boundaryhan naman po nung sa taas naman area ng property niya. Yan po. At talagang napakalawak po nito sagingan na to. Kung nyo mapapansin, nandito naman po tayo sa sagingan na part. Pinuntahan na po natin yung mga... May isang palagay pa rin daranghitahan sa baba na nag-aabyat pa noon. Yung po isang palagay pa na daranghitahan po. Pupuntahan pa rin natin. So ito po yung isang daranghitahan na part. Then may pangalawang daranghitahan po na part po dyan. Bali 3 part po ng daranghitahan dito. Yan. So napakaganda po ng 11 hectares na punong-puno po talaga siya ng produkto. Inuulit ko sa mga buyer na investment na naghahanap ng ganitong property na farm. So panalong-panalo po to.
bawing-bawi po natin ang ating ibibili sa property na to. Yan, ang mga nyug po na yan. Yan, so dito sa area na to, yung kabila pong sagingang part na yan, so hindi na po nasasakupan yan. Makikita po natin yung isang puno ng nyug na yun, may ikis na yun. So yan po ay boundary, doon na po yun. Pero dito po sa area naman na to, inikot na po ako nung tinas dito. So yan na po, yung nasasakupan po ng ating property. So ito pong maraming produkto ng niyog na sagingan na ito sa area po ng property pa na to. So inikot ko lang po yung pinakang 11 hectares. So sa boundary na po ako dumaan. Doon naman po sa may mga daranghitan kanina, yun naman po yung area ng marami po siyang produkto ng daranghita. So nasa gitna naman po ako nun. Yan po yung part po ng isang daranghitan pa. Yang area na yan, mapapansin po natin, daranghitan pa po yan. Mga walang boundary ng nyug na yan, mga daranghita pa po yan. Yan po yung mga produkto ng nyug niya. Napakarami pa po. So, palabas na po uli ako doon sa ating property. So gumilid lang po ako. Kung ibibisit po nyo itong property na to, sa dinaanan ko pong ito, dito ko rin po kayo idadaan. Pag-ikot po dito sa ating property. Pupuntahan po natin yung pinakang gitna po ng daranghitahan para mapasilip ko po sa inyo yun. Then yan po yung pantay na area naman na sasakupan niya. Marami pa rin pong nilalamang daranghita yan. Yan. So napakawak po ng daranghitahan at napakalawak po ng sagingan ng ating property na to. Yan, dala pa po yan, area na yan. Yan, dito na po yung pinakang boundary yan. Then makikita po natin yung may bahayan na yun. Kamu yan ay may highway niyan. Yan. Yan po yung may bahayan na yun. Yan po yung karsada. So, ano lang po ito, nasa 5 minutes nga lang po itong lakad. So, pwede na po tayo dito mag-request ng pinakang karsada po niya. Pababa po ito, isang tuhog po ito. May dala pa natin yung pinakang labak pa nito. Nandito lang po ako pumisto sa pinakang taas. Para mapakita ko nga po sa inyo yung pinakang kukuha na natin ng right of way. So, dyan po ako kanina nag-start naman sa kabila po na yun. Nag-video doon sa may area na yun. Yan. So, dito po yung pinakang parang slope lang po na area niya, no? Na property. So, kitang-kita naman po dito yung provincial road sa lugar na to. So, dito po yung medyo nag-slope. Then, sagingan naman po siya. Flat naman po yung area na yan. Kita po natin dyan yung mga nyuga. Nandyan din po yung source ng tubig na bukal. Yan. So, dito po ako dumaan sa baba. Napansin ko na yung pong baba dito na dinaanan natin. So, yan po yung property. Yan pong kabila na yan. Then, ito na po yung kalsada. So, napakalapit po nito sa provincial highway. So nasa estimated ko po dito baka nasa 150 meters o 200 meters lang po ang layo natin sa provincial highway. Kung dito naman po tayo re-request ng right of way, papunta naman po dun sa ating property. Yan. So bali dito po napakalapit na. Ito na po yung mga bahaya na tanaw natin doon kanina sa taas. So mas malapit po pala ang daan dito. Yan na po yung highway provincial din. Aakit na po tayo ng gaunti dyan sa bundok na yan. Yan na po yung property. So napakalapit po pala. Kaya mas maganda nga po yung talagang iniikot natin yung pinakang property na makita po natin yung pinakang kung saan siya may portion na pwede po tayong request ng right of way. So yan po yung may apla na yan, gaunti na yan sa may likod po ng kawayan na yan. Yan na po yung property. Then ito na po yung highway. Sa may baba na ito. Yan po, bali palabas po ako sa highway. Yan po, yan yung pinakang provincial highway. Then dito na po yung papunta naman doon sa property. Aakit lang po tayo ng gaunti dyan. Nasa 200 meters lang po. Yan o. So pwede na po tayo dito request ng pinakang daan ng 4 wheels makapasok doon sa property niya. So yan po yung provincial highway. Then dyan na po sa kabila lang na yan yung ating property na marami pong produkto na daranghitang nilalaman. So yan po yung labak na yan. Yan na po yung pinakang provincial highway. So dyan po tayo lalabas. So inikot ko lang po talaga yung boundaryhan po ng 11 hectares po na marami pong produkto ng fruit berry. Bali makikita po natin dyan. Yan po mga bahaya na yan. Yan po ay provincial road na going to Catanaw. So yan po yung ating property. Yung kabila na yan. Then yan na po yung karsada. Ayun na po yung tower niya. Sa baba po nito ay karsada na yung provincial highway po. So may lakad lang po tayo dito ng 5 minutes. So sa mga gusto pong mag-inquire nito, contact na lang po kayo sa WhatsApp and Viber po. Makikita nyo sa taas ng ating screen na yan. So hanggang dito na lang po ang aking video. So inuulit ko, yan po yung property. Then dyan na po sa baba na yan yung pinakang provincial highway po. Maraming salamat po.